Your Honor. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, saan bahagi po ng dibdib ninyo ilalagay po si Uncle Sam? Mr. Lopez? Sa dibdib po. Ano po? Hindi po sa dibdib. Saan po? Dalawa lang po ba? Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, sa inyo ilalagay si Uncle Sam? Siguro nga, no, if I would have to add na yung mga nagdududa pa will probably be swayed into the side of the VP because talagang makikita naman na in public view ang panggigipit nila at ang unreasonable persecution of the Vice President. Para siyang asong ganon. Naku po, nakakadiri tong Cayetano ako, nandiri ako ngayon sa kanya eh. Lahat ng makikita kong mga kasamahan ng Pangulong Duterte noon na dumidikit-dikit, okay lang naman yung magkita sila sa trabaho, magkita sila, iba to eh. Birthday to ni Marcos Jr. Iba na yan. Medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis. Hindi raw po natupad, nagkaroon ng paglihis. Doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. Kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang Mahigit 500 billion po yun. Reaction TV PH po, welcome back po sa ating channel. Pag-usapan po natin ngayon, ito. Marami-rami po ang magre-react tayo dito sa mga video. Unahin po natin si Cayetano, no? Nakikita po niyo si Cayetano, ayan po si Cayetano, ayan. Ayan, ayun. Ayan po, nakikita niyo po si Cayetano, gumalaw, oh. Ayun. Ayan, ang kaututan po ang sinasabi ko sa inyo, just politics. Pag may just for fun, ito just for politics, di ba? Tuloy po natin. Ito po si Manong Salpanelo. Ako talagang nung namit ko si Manong Salpanelo, masayang-masaya ako noon eh. First time kong makadaupang palad. Hindi naman sa nakakwentuhan ko. Ma-handshake man lang tsaka makapagpa-picture. Naku po. Ito po idolo po natin ito. Sayang nga lang hindi siya nanalo eh, no? Kung kayo po ang tatanungin, payag po ba kayo na tanggalin si Hontiveros doon, ipalit si Manong Salpanelo? Napakalupit siguro nito sa Senado eh, no? Paano, maraming mga dyan, mga Pilipino, hindi nila alam alam nyo na, ang mga tamang, si Jinggoy Estrada kaya, pwede nating ipalit itong si Manong Salpanelo? Payag po ba kayo? Payag kayo? I-comment nyo sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga reaction na malulupit na video. Filipinos love underdog. Naniniwala ngayon ang political commentator na si E.B. Hugalbot na mas darami pa ang makukuhang simpatya at suporta si Vice President Sara Duterte. Yo, palakpakan. Darami pa yan. Yung 32 million magiging mga 64 million. Ay, hindi ko sinabi magkakaroon tayo ng mga flying voters, ha? Marami po yan. Ngayon, kasunod ito ng nagpapatuloy na panggigipit sa bise na muling napatunayan matapos sa tapyasin ng Kamara ang pondo ng Office of the Vice President. Ayun, no, yung yayamanin, no? Yung yayamanin, pakita ko po sa yung yayamanin, ha? Isang yayamanin yan, ayun, no? O, yayamanin yan, no? O, di ba? O, di ba? O, Duterte TV po, ha? Ano po yun, kaibigan natin. Subscribe po kayo sa kanya, Duterte TV. Para sa susunod na taon, ani Hugalbot, dahil sa ginawang ito ng Kamara sa pangalawang Pangulo, ay mas papanigan ito ng mga Pilipino. This is Inday Sara's FPJ moment, no? Kung if you remember FPJ, no, nagpapagulpian in the first half of the film, and then eventually will rise up and become the hero that he is or that he should have or that he should be, no, sa kanyang mga pelikula. Dagdag pa nito, hindi Yan, si Brosas. O, tsaka yung nasa likod niya, yung asungot, parang mukhang ano ba yan? O, di ba? Lalaki naman siya, di ba? O, yan, o. Aralan ng mga mambabatas ang epekto ng kanilang... Ayan.
Si Castro naman yan, si Castro. Yung, alam nyo na, may asim pa. Ginawang pagtapya sa pondo ng OVP. Ang hindi nila nakita dito, no, is the millions of Filipinos na nakinabang sa mga programa ni Inday at hindi na ngayon makaka-enjoy ng mga benepisyong ibinigay ng kanyang opisina the last 2 years. Sila ngayon, ang itong mga kongresista at number one, itong Bongbong Marcos na rehimen, ang mananagot doon sa mga taong yon. At siguro nga, no, if I would have to add na yung mga nagdududa pa will probably be swayed into the side of the VP because talagang makikita naman na in public view ang panggigipit nila at ang unreasonable persecution of the Vice President. Sa naging anunsyo nitong Huwebes ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP para sa taong 2025 ay magiging Napansin ko po dun sa huling interpolation niya sa Kongreso, ewan ko kung napansin ninyo, wala na po siyang relo. Tsaka yung necklace niya, maliit na lang. Tsaka yung damit niya, bonggang-bongga pa rin yan, di ba? Tuloy. higit 700 milyong piso na lamang ito. Kabilang sa mga tinanggal na pondo sa OVP ang budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Una namang sinabi ni VP Sara na handa siya at ang kanyang tanggapan na gampanan ang kanilang tungkulin kahit pa wala siyang budget. Para sa Diyos. Alam niyo po, yung mga sarswela na ganyan, talagang malupitan yan. Ayun si Dracula Ayun, yung aso. Alam niyo po, yung ginawa nila kay Madam Inday Sara, isang panggigipit yan sa mabuting, alam niyo kung sino pa yung mabuting nagtatrabaho, mabuting nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino, siya pa yung gigipitin ng mga lahing magna. Ito po, pakinggan po natin ngayon si Dracula. Ikaw lang daw as speaker may hawak ng budget. Yes. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan, hindi... Pambubudol daw po. Sino kaya nang bubudol? Ako po. Hindi matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair... Alam mo, Saldico, kahit na 1 milyon pa ang miyembro, kung takot naman sila sa inyong dalawa ni Tambaluslos na mawalan ng pondo, talagang susunod ang mga yan. Hindi ko po nilalahat ng congressman ay mukhang pera, pero mukha nga ba silang lahat na pera? Merong may ilang siguro dyan na hindi mukhang pera. Oo. po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng bicameral Kaya nga po yung 24 senador, ayan, nagkakaroon po dyan ng stalemate. Parang hindi yata, alam nyo na, payag sa ginawa nilang pagtapyas sa Office of the Vice President. Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM. Yung aso. Nag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Bakit kayo natatakot? Hindi pa nga siya presidente, natatakot ka na eh. Iba paano pag naging presidente ka, baka maputla ka na nga ngayon, lagi ka mamutla-mutla nung pag naging presidente na yan. Tingnan po ninyo yung pagmumukha ni Saldico. Ayan yan Yan ba yung mukha mapagkakatiwalaan?
Natatakot daw sila kay Madam Inday Sara. Hindi naman nananakot si Madam Inday Sara eh. Nagtatrabaho yan para sa mga mamamayang Pilipino. Ito po, tuloy natin. Yun lang po, mamaya prepare kami ng, magmi-meeting ho kami ng APRO, we will have a more detailed for the... Ang details ang pinagsasabi mo. Yung nga si Stella Kimbo, walang mga reports. Walang reports diyan sa naku po, sa mga sinasabi nilang earmark. Naku po, kaya nga mga minamahal kong kababayan, mag-ingat po kayo sa mga mambubudol, no. Ito po, panoorin naman natin ngayon si ano. Ito si Brosas, ayan, no. May 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito? Marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis. Hindi raw po natupad, nagkaroon ng paglihis. Doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. Kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang Mahigit 500 billion po yun. Yung 500 billion na meron sila, ito po 500 billion na binahan ng buong Pilipinas. Yung kay Madam Inday Sara, 2 billion lang, pinapyas pa ng mga hinayupa. Tuloy po. Papatanong ka, Madam Speaker, kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR. Infrastructure spending pa rin, Madam Speaker. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management program nito. Madam Speaker. Well, Hindi mo sagot? alam natin na merong nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. Asan ang pera? Lokohan na yata yun eh. Hindi natupad ang master plan, pero yung master money ay natupad. Nasaan ang pera? May nayupa kayo dyan sa Kongreso, Yung pera nawawala, mga minamahal kong kababayan. Nawawala ang pera. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Sabay liko. Paglihis ng ano? Naku po. Yan ang sinasabi ko. Talagang hahalukayin na namin yung mga bulok ninyo. Makikita na ng mga taong bayan kung gaano kabulok ang rehimeng Marcos Jr. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. At tingin ko ang NEDA naman at this point in time ay nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And of course,
Siyempre, sa ngayon ay ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Binabantayan ninyo ang mga flood control projects. Wala naman nga nanggagawa. Lahat ay nagigiba. Binabangga ng barko. Ano na ba? Ano to? Ano to? Lokohan na lang? Naku po. Base din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko. Bakit ayaw niyong gamitin yung fan? Saan niyo gustong dalhin ang mga fan? Naku po. Sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan and at the same time yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management. Mga hinayupak kayo, kumuha kayo ng kalahating trilyon para Ano ba naman yan? Alam mo, itong si Stella Kimbo na to, nakakainis eh. Bakit hindi yung matalino, bakit hindi yung marunong magsalita ang nilagay nila dyan? Bakit mahirap magsalita ng para siyang, hindi ko naman sinasabing para siyang, hindi ko sinasabing para siyang Boplax ha. Hindi ko sinasabi yun, pero hindi ko alam. Ang hirap pong kausap niya itong si Stella Kimbo. Mahirap kausap. Plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans and for each of those merong 18 rivers lang. Ilan ba yung river sa Pilipinas? 18 lang. Kalahating bilyong piso, kalahating trilyong piso, 18 rivers lang. flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon wala pang ganon. So yan ang pwedeng tignan ng DBCC. Bakit nyo kinuha ang 500 billion kung wala pa kayong master plan? Ay, meron pala, meron. Meron po silang master plan. May I remind the Honorable Brosas that you have 3 more minutes. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ayan po, narinig po ninyo si Marcos Jr. Ito po. Pinalakpakan. Yes, Pinalakpakan, mga minamahal kong kababayan. Si Marcos Jr., pinalakpakan siya. Ulitin natin kung ilan yung daw yung pinagmamayabang niya. 3 more minutes. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Naku po. Alam niyo, ito kasing flood control na to, ito yung pinakamabilis na gumawa ng pera. Sorry po nadulas lang ako. Gumawa ng pera, siyempre wala nang lulubog na lugar, makakapag-focus na yung mga tao sa trabaho nila. Inayupak kayo. Ito po, iba namang video. Itong video na to, ito naman si Manong Chavit Singson. Ito, mag-react po tayo dito Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Subukang pagbatiin ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Singson na malaki ang epekto sa bansa kung ang dalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ang nagbabangayan. Sa kabila na wala siyang karapatan na magimasok sa away ng Pangulo at Vice President, pero dahil sa kaibigan niya umano, ang dalawa gagawin nito lahat ng makakaya para pag-ayusin ang dalawa. Ano ba kayong way para mapagbati niyo si BP sa si Pangulo?
Wala pa, pero gagawin ko na lang yun kung may karapatan na tayo, may posisyon. Wala akong, baka sabihin, ano pakialam mo rito? Gaano ka-importante po yung Importante na walang awayan. Importante na magsama ulit. Kaya yung ginagawa ko sa amin lalawigan, lahat ng nakalaban ko, kaibigan ko na. Ano ang epekto nung nagkakaroon ng bangayan ng BP sa kang Pangulo? Well, malaking bagay sa ating bansa at wala nang away-away, magtulungan na lang. Samantala, plano ni Singson na tumakbo bilang independent senator sa susunod na 2025 midterm election. Ito po ito po ang sinasabi natin dito. Itong si Manong Chavit, sa panahon ngayon, wala pa siyang pakialam. Pero naiintindihan kasi niya, siyempre kababayan niya si Marcos Jr., kaibigan niya si Sara Duterte. Pero para sa akin, wag na makialam si Manong Chavit para hindi na siya madamay. Kasi madadamay ka lang, Manong Chavit. Imposible nang papayag na magbati ang lalo yung mga taga-suporta ni BP Sara. Kayo po ba ipapayag na na makikipagbati pa si Madam Inday Sara diyan kay Marcos Jr.?